Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay ikukwento ko sa inyo kung ano nga ba ang mga karanasan ko sa pag-aaral ng Korean language nung ako'y nag-uumpisa pa lang. Bago pa ako mag-aral ng Korean language ay talagang wala sa isip ko na mag-apply dito sa South Korea. Ang gusto ko talagang applyan ay Japan at Taiwan. Kaso hindi ako pwede dahil bawal nga sa kanila ang late register, ang birth certificate. Nagkaroon lang ako ng idea kung paano mag-apply dito sa South Korea dahil may isa akong katrabaho na nag-exam daw siya tapos ay bumagsak. Tapos tinanong ko sa kanya kung pwede ba ang late register, ang birth certificate sa South Korea. Ang sabi niya sa akin ay oo. Kaya doon ako nagsimula na magtanong-tanong kung paano ang pag-a-apply dito sa South Korea. At ang una kong ginawa ay pumunta pa ako ng PUEA. Doon ako unang nagtanong kung paano nga ba ang proseso ng pag-a-apply dito. At tinanong ko din sa kanila, sabi ko, kung kailangan ba ng certificate na katunayan na nag-aral ka ng Korean language. Ang sabi nila sa akin ay hindi na daw kailangan at kailangan mo lang daw na ipasa ang exam at medical. Pagkagaling ko ng PUA ay dumiretso agad ako sa ibang Korean language school at nagtanong-tanong ako doon. Umattend din ako ng orientation at doon ko na nga nalaman kung paano ang pag-a-apply dito sa South Korea. At ito na nga mga kabayan, nung nag-enroll na ako sa Korean language school, tinanong ko kung magkano ang tuition fee. Ang sabi nila sa akin ay 7,500. Iniisip ko noon, saan ako kukuha ng 7,500? Samantalang ang sinisweldo ko ay halos kasya lang, minsan nga ay kulang pa sa pangtusto sa pamilya ko. Ako noon ay iisa pa lang ang anak sa asawa ko. Paano kami makakakuha ng ganong kalaking halaga? Samantalang minsan nga hindi pa ako nakakabayad ng bahay dahil kulang ang sinisweldo ko. Ang ginawa ko para ako'y magkaroon ng pambayad sa Korean language school ay nag-loan ako sa Pag-ibig. At hindi ko talaga sinabi sa asawa ko na nag-loan ako dahil hindi talaga papayag. Isipin mo, wala na nga kaming makain. Tapos ipangbabayad ko lang sa Korean language school yung ilo-loan ko. Saka, isa pa, baka isipin ng asawa ko, mag-aaral ka pa lang, gagastos ka na ng ganyang kalaking halaga. Tapos pag bumagsak ako sa exam, di bali wala na yung in-enroll ko. At yung asawa ko nga ay gusto nga niyang magtrabaho din dahil nga kulang pa yung kinikita ko. Pero hindi ko siya pinayagang magtrabaho. Kasi nga, kung ang mangyayari ay pagtatrabahunin ko siya, sino mag-aalaga ng anak namin? Ang mangyayari niyan, kung pagtatrabahunin ko siya, yung kikitain niya sa pagtatrabaho niya ay mapupunta lang sa pambayad kung sino yung mag-aalaga ng anak namin. Kaya pareho lang din. Kaya sabi ko sa kanya, magtiis-tiis ka na lang at pag ako'y nakaalis na, edi giginhawa na rin tayo. At ito talaga yung isang mahirap na naisip ko nun. Mag-aaral ka ng Korean language na parang wala bang kasiguraduhan. Nandun na yung pag bumagsak ka sa exam, ay mababaliwala ng lahat yung pinaghirapan mo, yung ginastos mo. Kaya mahirap talaga. Kaya tiyagaan lang talaga ang pag-aaral ng Korean language. Kumbaga parang sugal na din yung pag-apply dito sa South Korea. Di katulad sa Japan, mag-aaral ka ng Nihongo, pero may employer ka na. Sigurado ka nang makakaalis. Dito sa South Korea, mag-aaral ka ng Korean language na parang walang patutunguhan, na wala namang talagang kasiguraduhan na may employer ka na. Pag pumasa ka na sa exam, saka ka palang magkakaroon ng pag-asa para makaalis. At wala ka pang employer noon. At nag-enroll na nga ako sa Korean language school. Ang pinili kong schedule ay every Sunday lang. 10 Sunday. Every Sunday lang ang pasok ko. 12 to 6 p.m. Unang araw namin sa Korean language school. Medyo marami din kami. Yung schedule ng 12 to 6. Nasa 20 rin kami. Halos lahat yun ay may mga trabaho din. Sa EPSA, sa Cavite. Ang unang ginawa namin sa school ay tinuruan agad kami na magsulat. Tapos, bago kami umuwi,
ay kailangan daw na isaulo na agad namin ang vowel-sin consonant ng Korean language. Sabi ng teacher namin, kailangan pagbalik ninyo sa next Sunday ay kailangan ay saulado nyo na yung vowel-sin consonant. Iniisip ko nun, pagtingin ko pa lang doon sa vowel-sin consonant, sabi ko, grabe, parang mahirap talaga. Ganito nga ang ginawa ko, yung style ng pagsasaulo ng Korean language vocabs na paggising sa umaga ay yun agad ang binabasa ko. Tapos, pagpasok ko na nga next Sunday, ang unang-unang pinagawa sa amin ng teacher namin ay pinabasa agad kami isa-isa. At tiningnan niya kung sino nga ba talaga yung mga nakapagsaulo agad. At yun, halos lahat naman kami ay nakapagsaulo agad ng vowel-sin consonant. At sunod na pinagawa niya ay pinasulat sa amin sa blackboard yung sarili naming pangalan. Aba, naisulat ko agad yung pangalan ko na naka-Korean language. Mahirap talagang mag-aral ng Korean language mga kabayan, lalo na ikay may trabaho. Halos pagdating mo ng bahay, pagod ka na, hindi ka na makapag-isip ng ayos. Kaya mahirap talaga pag may trabaho, pag nag-aaral ka ng Korean language. At ang talagang nagtulak sa akin mga kabayan para ako'y magpursige na mag-aral ng Korean language ay yung katayuan talaga ng pamilya ko, ng anak ko sa kaasawa ko. Minsan makikita mo yung anak mo nakatunganga, nakikita niya yung ibang bata kumakain ng masarap, siya hindi ko talaga maibili dahil kulang talaga ang sinisweldo ko. Iniisip ko din na lagi na lang bang ganito, pag susweldo ko bayad utang, pag sweldo mo, kinabukasan, mangungutang ka na ulit. Ang hirap talaga ng sitwasyon na ganun. Pag pumapasok ako sa trabaho, gamit ko lang ay bike. Siguro mga 40 minutes simula sa bahay hanggang doon sa pabrika. Itis ka ba na laging ganun yung buhay mo? Na pwede mo namang gawa ng paraan na kahit papano ay umangat ka sa buhay. Yung mga sumunod na linggo na nga, marunong na kaming magbasa. Tapos tinuruan na rin kaming kung paano ilagay yung mga particles, at kung ano-ano pa. Pinaka-importante talagang sinabi sa amin nun ay magsaulo talaga ng maraming Korean language vocabs. Diyan daw talaga magkakaroon ka ng malaking tsansa para maipasa ang exam. Yan yung sinabi sa amin ng teacher namin sa Korean language school. At nung natapos na nga yung 10 Sunday na pasok namin na yun sa Korean language school, ang ginawa ko na lang nun ay sa bahay na lang talaga ako nagbabasa-basa. Kasi marunong na rin naman ako magbasa eh. Saka kahit papano may alam na rin akong Korean language vocabs na nasa ulo. Tapos kumbaga dinagdagan ko na lang yon hanggang sa dumating yung exam. Ang kagandahan nga lang doon sa Korean language school na pinag-aralan ko, kahit tapos na yung 10 Sunday namin, ay mini-message nila kami na sasabihin Kuya, punta ka dito sa next Sunday dahil may practice kami ng exam. Yun ang kagandahan doon. Talagang hinasa nila kami pagdating sa exam. Parang ang pinapa-exam nila sa amin halos kasi katulad din ng exam na pinapagawa ng POEA. Ito pa yung masakit mga kabayan, nung kasalukuyang nagsasaulo na kami ng Korean language vocabs at siguro mga 5 months na lang yung bago ang exam, yung company na pinapasukan ko ay napabalita na ililipat na nga daw ng lugar, malayo doon sa tinitirhan namin. Itong nangyari, sabi ko, naisip ko na mag-resign na lang ako kasi lugi na ako sa pamasahe, sobrang layo na eh. Ang gastos ko na sa pamasahe kung sasama ako sa paglipat 90 pesos. Ang liit lang naman ng sweldo sa Cavite dati noong 2016 o 2015. Nasa 300 plus lang. Sabi ko, hindi na ako sasama. Parang maghahanap na lang ako ng ibang trabaho kasi malayo na eh. Hindi ko naman siya kayang bikin dahil nga siguro mga 2 oras ang gugugulin mo pag nagbike ka bago makapasok sa trabaho. Ano pang gagawin mo? Pagod ka na sa pagbabike, makakapagtrabaho ka pa ba?
Dahil nga dun sa pinapasukan ko na yun ay metal factory o metal fabrication, yung CNF dati sa Rosario, Cavite. Tapos nag-resign na nga ako at naghanap ako ng panibagong trabaho. Buti naman at natanggap ako kasi ako noon ay 36 years old na. Yung ibang company hindi na tumatanggap ng ganong edad. Tapos hindi pa rin ako sumuko, nag-apply hanggang sa napadaan ako sa HTI. May nakalagay, may nakapaskil sa labas na hanggang 35 years old lang ang age limit nila doon. Tapos sabi nung gwardiya, sabi, sir, try mo lang sir. Sabi ko, overage na ako 35 lang yung nakalagay dito. 36 years old na ako. Sabi niya, okay lang yan sir, try mo lang sir, wala namang mawawala Hindi pumasok ako. Tapos dun sa interview naman, hindi naman nila ako tinanong kung ilang taon na ako. Pero pinakita ko yung resume ko. Sabi ko ayos, tapos sa exam, interview, pumasa naman ako. At siguro mga 1 linggo, nakapasok na ulit ako. Yun na, napasok na ulit ako. At sa welding, IUB ako napunta, welding. Marunong kasi mag-welding. Tapos hindi yun na nga, napasok na ako, may trabaho na ako. Kaso nga lang mahirap, walang overtime. Wala, di kapos na kapos pa rin talaga. Tapos nandun ako, nagtatrabaho na ako. Sakto naman na malapit na yung exam. Ang hirap magpaalam. Tapos yung time na nga nang mag-i-exam na kami, ano yung sasabihin ko, anong ipapaalam ko? Magpapaalam ako. Kasi nga, mag-i-exam ako ng Korean language. Hindi naman ako siguro papayagan ng ganun. Kaya ang ginagawa ko, hindi na lang ako nagpapaalam. Sabi ko, sakripisyo ko na lang ulit itong trabaho na to. Bahala na, matanggal o ano. Basta makapag-exam lang ako. Tapos yun na nga, pumasa na ako sa exam. Tapos si medical naman, so magpapaalam na naman ako. Hindi na ako nagpapaalam. Sabi ko, bahala na. Hanggang sa nakapag-medical na ako. Tapos nag-skill test pa kami. Ayun, anong nangyari? Wala na. Kaya yun, puro awol na ako. Tapos terminate na ako. Na-terminate na ako. Pero pumasa na ako sa exam. Tapos nakapag-medical na ako. Nakapag-skill test na rin ako. Tapos ito na. Wala naman trabaho. Walang trabaho na naman. Ang ginawa ko na lang kasi hindi na ako matanggap sa mga factory. Nag-construction na lang ako. Habang naghihintay ako ng employer. Kahit gaano kahirap ang buhay, magsikap ka lang, magtiyaga ka lang. Lahat ng bagay ay may paraan. Makukuha mo ang gusto mo. Basta't magtiyaga ka lang. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood. At sana'y may natutunan kayo sa video ko ngayon. At sana'y maging inspirasyon sa inyo ang karanasan ko sa pag-aaral ng Korean language. See you in my next video.